So ang latest sa atin ngayon ay yung nangyari sa Davao and sa Cebu. Muna sa Cebu. So bigla akong nilalukat sa Google kung ilang magnitude yung nangyari sa amin sa tenement. Yung sa tenement, 1990, kasabay nung sa Hayat na sinalansan. So tinignan ko, sabi ko, malakas kasi sa Cebu, 6.9. So sabi ko, gaano pa kalakas yung sa amin? Kasi nasa 7th floor ako. Yung TV namin na nakataas, parang nag-exorcist. May sariling galaw na kahit anong pigil ko, gusto bumagsak. So nakita ko, kung check nyo, 7.8 during that time, 1990. So 6.9, 7.8, ano yung tsura ng 7.8? O baka dahil Baguio ang sentro, siya ang epicenter. So sa amin medyo mababa. So, one thing na gusto kong makita natin ay yung mga nawalan ng mahal sa buhay, yung pamilya. So, during that time sa amin, sa tenement, yung matatanda, meron silang iyak na hindi mo kikilabutan ka. Yung niyayanig kami, wala kami magagawa, 7 floor, ang tangi lang gagawin namin, umakyat ni Carbedo ko ba, baka gumano. So, nung nasa taas, doon na namin tinignan yung paligid. Tapos naalala ko yung matatanda. Ewan kung nasa Saudi kayo, alam nyo kung paano umiyak yung mga babae ron. Nakakilabot. Ganun yung naranasan ko. Pero wala namang ganong pinsala sa amin namatay. Pero condemn yung building. Pero sa Cebu, daming nasira. At ang dami rin namatay. So, ang pinakayak doon yung maliit. Tapos yung nagligtas, namatay rin. So, imagine niyo, nakasama mo last time, tapos ngayon wala na siya. Last September 23, 2025, sa session ng Senate, merong pinapose na bill or solution si Senate President Vicente Tito Soto. At ang sabi niya, pinopropose niya yung last week ng September ay Family Week. So, imagine mo, October 2, tapos Family Week. So, siguro hindi pa napipirmahan, pero lalabas para na ang Family Week na sa buong taon ay last week na September. So, resolution number 125. Tapos, same din about sa family, si Senator Ping Lacson naman, nag-propose din siya ng bill about Parents Welfare Act of 2025. Ang resolution na to, yung act na to, ang kanyang proposed bill, gusto niyang establish yung penalties including imprisonment of 6 to 10 years and a fine of at least 300,000 for children who neglects their parents. Sino pamilyar doon? This bill seeks to enforce intergenerational responsibility and address the issue of abandoning elderly parents in the times of need. Yun yung proposed bill ni Ping Lacson. Yung mga anak na katapos Arben, sabi nga, si Cedric, siya yung naranasan ko magmula maliit hanggang sa ngayon kung paano alagaan. Kasi hindi ko naalala yung dalawang panganay ko. Kasi parehas kami nagtatrabaho. May yaya siya. Hindi ko naalala kung paano ko sila pinadedede. Hindi ko naalala kung paano ko sila nililinis sa lampin. Hindi ko naalala kung paano ko sinasamahan sila matulog. Hindi ko na maalala kasi parehas kaming may trabaho. Kaya si Cedric ang halos naranasan ko maging magulang. So, dinala ng 9 months, tapos pinag-aral, pinag-sige makatapos. And after that,
mababalitaan mo, merong pinatay yung magulang, merong sinasaktan, merong nakukulitan, and to the most, wala nang sustento. Hindi naman talaga inihiling ng magulang ang sustento. Pero when it comes to in times of need, pamilya. Sino pa ba ibang tutulong kundi mga anak? Mga anak niya. Pero hindi naman talaga dapat i-demand ng mga magulang kasi tungkulin ng mga magulang yun, nagpamilya siya. Tungkulin yun sa mga anak niya na itaguyod. Pero ibang klase na when in times of need. Kaya nga sabi ni Panfilo, yung Parents Welfare Act, 300,000 for children who neglects their parents. Ang goal nito is to strengthen family ties and promote filial or offspring responsibility, ensuring that elderly parents are not abandoned by their children in times of need. So tungkol ngayon sa ating pagpapamilya, ang ating pag-aaral ngayon. Sabi sa Article 195 of the Civil Code, it states that parents and children are mutually bound to support each other. So mayroong mutual na tungkulin ang bawat isa. Hindi lang one-sided. Both. Ano siya? Reciprocal. Sabi nga, pag hindi siya nagawa, yung civil code na yun, 1 to 6 months of imprisonment or a fine of up to 100,000 pesos. Meron na palang batas. So, ini-enforce lang nila ngayon. Kasi, ang pangit na nangyayari, na lalo na sa buti dito sa atin, kasama pa natin ang mga lola at lala natin. Pero sa ibang bansa, nandun na sila sa sa home for the aged. May budget pa. Or merong tungkulin ng gobyerno. Eh paano kung wala? Palaboy-laboy na, tapos makikita mo, at the age of 80 years old, nagtitinda pa sa kalsada. Kasi meron siyang binubuhay na anak, apo, at mga mga manugang. So nakakalungkot, wala siyang retirement dahil pabigat pa rin mga anak sa kanya. So ngayon ang ating pag-aaralan ay patungkol sa pamilya. And inimbitahan ko muli kayo na tumayo para sa ating pag-aaral tungkol sa sino ba ang tunay na pamilya bilang isang mga mananampalataya. Sabi sa Gospel of Luke, chapter 8, verses 19 to 21. Bali, ito yung verses lang. Sabi sa verse 19, Then his mother and his brothers came to him, but they could not reach him because of the crowd. And he was told, Your mother and your brothers are standing outside, desiring to see you. But he answered them, My mother and my brothers are those who hear the word of God and do it. Tayo po manalangin. Dakilang Ama, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo sa pagbibayang ito na pinagkaloob sa amin na makadalo at magkatipon-tipon sa araw na itinangin nyo. Tunay nga na ito po ay kapahingahan ng bawat sa amin, hindi lamang sa iba't ibang alalahanin, ngunit maging kaaliwan din para sa amin, para sa mga salita nyo na ipapahayag sa amin upang patuloy kami na maginhawaan, magkaroon ng pag-asa sa mundo na aming ginagalawan. Tunay nga na ang inyong mabuting balita ang nagbibigay kalakasan sa amin para magpatuloy at patuloy na maibaka sa araw-araw naming laban sa buhay na to. At tunay nga na dalangin po namin na patuloy nyo na liwanagin ang aming kamalayan, ang aming pag-iisip sa inyong salita, at patuloy
patuloy niyong ibigay sa amin ang inyong salubin, kalooban sa bawat sa amin. Dahil tunay nga po ng inyong salita, ang liwanag na magiging tanglaw sa aming lalakaran at maging sa mundo na to na nababalutan ng kadiliman. Tunay nga na gamitin nyo ang inyong salita upang maging liwanag sa puso at isipan ng bawat sa amin. Upang sa ganon, na patuloy namin dalangin sa inyo na sa anumang oras na kami po ay marap sa inyo at kami po ay madating ninyo, maabutan yun bawat sa amin na mabuti at tapat na naglilingkod lamang sa inyo. Ito po ang aming samdalangin sa tayong pangalan ni Jesus. So ang ating pag-aaralan ay yung in the true family. At meron po ditong identity ng tunay na pamilya. There are two identities. First, spiritual, and the second is evangelical. Parehas sila mahalaga, hindi pwedeng mawala ang bawat isa. So, bago tayo dumating sa ating pag-aaralan, tingnan muna natin kung paano nakarating sa kapayagan na to, sa teksto na to, ang ating Panginoon. So, ang mga pinagdaan ng teksto, nagbanggit siya ng parabola, ang tungkol sa naghasik, sa maghahasik, parabola ng maghahasik. Tapos binanggit niya, merong apat na lupa na nataniman. And alam ko, familiar kayo ron. Tapos sabi niya, ito ang ibig sabihin nito. Yung mga buto, yun yung salita ng Diyos. At yung mga apat na lupa, sila yung apat na klase na recipient ng salita ng Diyos. So during that time, panahon na to, marami ng tagasunod si Jesus. So nagsimula siya after ng baptism. Tapos naging famous na siya. Lalo na sa kanyang pagsasalita. Na para bang ang sabi nila, yung pagsasalita niya, may kapangyarihan, merong authority, lalo na ng mga religious people. Pero sa kanyang pagsasalita, dahil ito po ay mga hipokrito, mga religyoso, sila po ay nasasagasaan. Lalo na sinasabi niya na kayo po ay may tuturing na isang maputing libingan. Malinis sa labas, pero sa loob, mga bulok, nakalansay, mabaho. Tapos nandun yung sinasabi nga, nagpagaling din siya ng mga, nagpalayan siya ng mga masamang spirito, nagpagaling. Tapos ang banggit nga, meron doon na isang grupo ng mga religyoso. Ang bintang sa kanya, yan ay kapangyarihan ni Beelzebul. Tapos binanggit niya, sabi niya, paano magiging kapangyarihan ni Beelzebul? Ang ginagawa ko, pwede bang palayasin ni Beelzebul ang sarili niya sa tao na to? Parang contradiction. Walang evil spirit na pwedeng magpalaya sa kapwa evil spirit. So, yun lang yung sinasabi ni Jesus. Tapos, ang pinaka-last part na dinudugtungan ng ating pag-aaral ay sinasabi ng lampara sa ilalim ng sisidlan. Lamp under the jar. So, nung binabanggit niya, sino ba ang magsisindi ng isang ilaw, tapos tatakpan niya? O kaya, magsisindi ng ilaw, tapos ilalagay niya sa ilalim ng kanyang higyaan? Hindi pwedeng mangyari yun. Ano purpose ba ng pagsisindi kung itatago niya? Di ba't dapat ilalagay natin ito sa dadaanan ng mga tao para merong makinabang, merong pagpalain? So, makita mo, yung senaryo na nandun yung mga taong nakikinig. At sabi nga, marami na sa tagasunod. At binanggit niya, take care how you hear. Bantayan niyo kung paano kayo nakikinig. Kasi makita mo yung pinagdaanan niya, yung parable of the sower. 4 na tagapakinig.
So sabi nga, take care how you hear. So makikita natin dito, ang tinutukoy niya, sino yung tunay at sino yung hindi. Sino yung tunay na mananampalataya at sino yung mga hipokrito. Kaya makita mo, sikat na sikat yung kantang gusto kong bumait pero di ko magawa. Tapos yung sinasabi pa ng karamihan na banal na aso, santong kabayo. Yun ang sabi, nangangaral dito, tapos yung dating na may lumapit na para manghingi ng limos, tinaboy. Tapos yung ali raw na sumakay ng jeep, hindi nagustuhan yung ano ng driver, mura ng mura sa driver. So, contradiction. So ngayon sa pag-aaral natin, makikita natin sino ba ang tunay na mananampalataya. Sino ang tunay na kabilang sa kanyang pamilya, sa kanyang iglesia. Pero bago pumasok dito, yung senaryo, ang sabi, nung pumunta na yung kanyang mga magulang, mga kapatid, merong isang nagsabi, one thing na tatandaan nyo, kay gaya nung si Sipra, sa si Puwa, makita mo yung binibigay na legacy ng Diyos sa isang mananampalataya, pinapangalanan niya, nandun yung legacy, nandun yung pagpapala. Kaya sabi nga sa Revelation, bilang pagpapala ko sa iyo, bibigyan kita ng pangalan. Pinapangalanan tayo bilang pag-aatunay na tayo pag-aari niya. Bawat sa atin, bibigyan tayo ng pangalan galing sa Kanya. Pero dito, sabi, ang anong banggit, meron daw isang tao doon sa karamihan. So, ibig sabihin, hindi siya mananampalataya. Siya ay kabilang doon sa mga religious sects na sinasabi nga na gusto lang siyang hulihin, entrap, dahil sila ay may planong masama sa kanya. Binabantay niya ang kanyang sinasabi. Kaya yung litanya na yun, gusto nila mangyari na nagtuturo kang ganyan, ano ngayon na magiging reaction mo? Pag sinabi namin, nandyan yung mga magulang mo, nandyan yung pamilya mo, nandyan yung nanay mo, nandyan yung mga kapatid mo. Kasi ang bagit niya, makinig. At ang pakikinig na to, isinasagawa. So, ibig sabihin, practice what you preach. Pag sinabi mo, gagawin mo. What you talk is what you walk. Magkaugnay. So, yun yung layunin ng mga taong nakapaligid sa Kanya. Dahil sabi nga, yun sa dami raw ng mga tao sa nakapaligid sa Kanya, hindi makalapit ang Kanyang magulang. Pero merong isang nagsabi, nandyan yung nanay mo at yung mga kapatid mo. So, sinasabi lang, nandun yung nanay mo kasi wala na yung tatay niya, si Jose. Hindi yung biological na tatay niya, Holy Spirit yan. Yung amain niya, wala na yun. So, si Mary na lang at ang mga kapatid niya at mga, ibig sabihin, mga lalaki at mga babae, mga kapatid niya, nandun sa kalayuan. Ang tanong, maraming argumento tungkol dito. Nung kasal ng Kana, merong mga misinterpretation dyan, argumento. So, nasa expository preaching na ang pagliliwanag nun. Ngayon, dito rin sa atin, i-expose din natin. Kasi may mga senaryo, argumento, na lumalabas na ininsulto raw ni Jesus ang kanyang pamilya. Dahil ang kanyang sagot, ano ba sa kanyang sagot? Nandun yung nanay niya sa mga kapatid niya, ang inaasahang sagot, Howie boys dapat kasi VIP yung family ko yun. Papasukan yung mga magulang ko sa mga kapatid ko. So, nandun mga disiplo, Howie boys. Pero hindi ganun nangyari. Ang sabi niya, kayo ang aking ina at kayo ang aking mga kapatid. Ngayon, ano ang magiging reaction mo bilang nanay ni Jesus? That time, sa
niya, ano kaya magiging reaction mo? Did Jesus really insulting, neglecting, rejecting, or abandoning His family? Kasi si Jesus Christ ang firstborn. Wala na si Jose, so ibig sabihin siya, sa kanya na yung cargo. So ibig sabihin, ang nasa isipan ng mga nakapaligid, gusto kang makita ng mga kapatid mo at ng nanay mo. So cargo, responsibilidad, yun ang nasa isip nila. Inaabando na ba ni Jesus ang kanyang magulang at mga kapatid? At nandito siya nangangaral sa karamihan. Sablay ang argumento. Kasi sabi nga, pinasikat ni Luistro, ni Atty. Luistro, ni Congressman Luistro, falsus in uno, falsus in omnibus. False in one, false in everything. So pag sablay ang kanyang testimony, sablay na lahat ang kanyang sinasabi. Nakuha nyo? Ganyan din sinasabi ni Santiago. Ano na si Santiago? Half-brother niya yun. Pag nasunod mo yung siyam at di mo nasunod yung isa, hindi mo sa lahat nagawa. Kasi magkakabit-kabit yun. Pag inabondo mo ang magulang mo, pumatay ka na rin. Hawa nyo, kabit-kabit siya. Kaya pasusin uno, pasusin omnibus. Obedience sa 9. Pero disobedience sa 1, sa 10, sa Decalogue. Hindi mo lahat nagawa rin. Disobedience pa rin. Hawa nyo. So makita mo kung paano siya tinatrap. So makita natin paano ngayon yung senaryo. Kundi niya to inunsulto, ni-reject, inabando ng kanyang pamilya. Paano natin i-reconcile? Ang ating teksto, meron siyang sa synoptic. Meron siyang account sa Matthew chapter 12 verses 46 to 15 and Mark chapter 3 verses 31 to 35. Okay, post niya, no? Sa Mark chapter 3, 31 above. So, before 31. Yun yung scenario. So, binabanggit ko kanina, meron scenario before, bago sa pagtuturo niya. Sa kanyang pagtuturo, marami ng religious people ang galit na sa kanya. Kasi sila ay sinasagasaan sa kanilang turo. At pinapalabas pa na sila yung masama sa pagtuturo ni Jesus. Kaya meron silang gustong itrap kay Jesus at sila po ay nagtagumpay ng bandang huli. Pero yun po ay kalooban na ng ating Ama na siya may parusahan na pako sa cross. Pero sa Mark chapter 3 before 31, nandun na yung sinasabi nga na nag-aalala na yung kanyang magulang, yung kanyang nanay at mga kapatid. Bakit? Meron ng threat. Meron ng threat kay Jesus Christ. Ano na siya, parang wala na sa sariling pag-iisip. At sabi nga, ang kanyang turo ay bumabangga na sa kanilang aral. Kaya nandun na yung pagtatangka. Kaya bilang ina, imagine nyo, hindi naman naalis si Jesus sa kanyang bahay, sa kanyang tahanan, at kakalimutan niya yung kanyang obligasyon bilang panganay. Ibig sabihin, lahat yun na nagampanan niya na. Ang punta ngayon ni Mary at ng mga kapatid niya, hindi para sa responsibilidad, kundi para proteksyonan yung kanilang kapatid. Nakakuha nyo? So, ang exposition, hindi pwedeng magturo ng sablay. Kailangan makikita mo sa kabuuan, lalo na yung sinasabi nga ng pag-aaral, kailangan makikita mo muna yung sinusundan bago ka pumunta sa ganitong senaryo. Para kita mo lahat. Pumasok ka ngayon sa expository,
preaching. So hindi pwedeng i-insulto yun ng kanyang magulang na kayo ang aking tunay na ina at mga kapatid. Pero titingnan naman natin, hindi rin naman sinasabi rito na hindi mananampalataya si Mary at mga kapatid niya. During the time, hindi niya tinutukoy yung tungkol sa pamilya niya. Ang tinutukoy niya rito, yung nasa harapan niya na crowd. Ang tunay na identity ng kanyang pamilya, kayo, na nasa aking harapan, na nakikinig at isinasagawa ang kanyang napakinggan. Doon natin nakita yung dalawa, yung spiritual and evangelical. So maraming teksto sa mga nagdaan na hindi pwedeng pausos in uno, pausos in omnibus. Ang sabi kasi sa Hebrew chapter 4, verse 15, he was tempted in every way, yet did not sin. So hindi pwedeng sinasabing inulsulto ang kanyang magulang at mga kapatid. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21, si Jesus who knew no sin. Walang nasumpuang kasalanan sa kanya. Wala siyang nagawang kasalanan. Kahit ano paman. First Peter chapter 2 verses 22. Verse 22, he committed no sin. And even in John chapter 8 verse 46, he asked his accusers, can any of you prove in me of guilty of sin? So mismo siya nagsabi, sino sa inyo magpapatunay na ako ay nagkasala? So si Jesus po ay pleasing sacrifice sa ating Ama. Kasi in every way, in any way, He did not sin. So mali na kagad yung sinasabi nga na inulsulto niya ang kanyang magulang sa panahon na yon. Ang nangyari dito, yung kanyang ina ay nag-aalala na sa kanyang anak. At sabi pa sa Mark chapter 3, bago dumating ng 31, dahil sa masugid na ng pangangaral, halos hindi na sila makakain sa dami ng tao, si Jesus at mga disipulo niya. So, nandun yung pag-aalala ng kanyang ina. At sabi nga, in fairness with regards to Mary, she believed in Jesus and His mission. Christ once said to His mother, why were you looking for me? Did you not know that I must be about my Father's business? So, nung nawawala siya, nasumpungan siya sa templo. So, niliwanag niya ni Jesus sa kanyang ina na hindi mo ba alam na dapat ako ay nasa business ng aking Ama. So, meron lang binibigay sa inyong template. Ang template natin when it comes to Old Covenant, Old Testament, and New Testament, New Covenant, ang Old Covenant or Old Covenant or Old Testament, ang template niya more on physical, national. Pagdating sa New Covenant, New Testament, more on spiritual ang kanyang argumento. Kaya hindi niya tinatutungkulan dito yung kanyang biological family. Ang pinatutungkulan niya rito, sino ang kanyang spiritual family. But if she had remembered it now, he would not have been given him this interruption when it's about his father's business. So, ibig sabihin, ayon po sa aking pag-aaral at nabasa, alam ni Mary na ngayon ang kanyang mission. At yun po ay yung pinagagawa sa kanya ng kanyang ama. So, ang layunin ni Mary, hindi para i-interrupt. Hindi naman siya tumawag sa likod eh. Yung mga religious people na nagsabi, oy, nandyan yung nanay mo at mga kapatid mo. Dahil sila po ay mga hipokrito. Sila po ay mga tagasunod ni Kristo, pero ang layunin lang, masama. Meron lang silang gustong gawin dahil naapektuhan na ang kanilang business. Yung kanilang religious business.
So sabi sa Mark chapter 3 verse 20, they could not even eat. Sabi sa verse 21 ng Mark chapter 3, they went to seize him. Sabi ng verse 22, he possessed by Beelzebul. And verse 39 ng Mark chapter 3, he has unclean spirit. So ibig sabihin, pinakikita ng aklat ng Marcos, ano yung senaryo bago dumating yung kanyang inaron. Because he was mocked and ridiculed by religious sects. Yung kanyang ibig sabihin, concern lang ito sa kanyang health. Dahil sa tuloy-tuloy, halos wala nang maalis na kain, tulog. Mary saw the burden of ministry as being too much to bear at times. So ngayon, binasag natin ayon sa teksto, yung sinasabing hindi niya ininsulto ang kanyang ina at mga kapatid. Gusto niya lang ituro sa kanyang nasa harapan yung spiritual truth about hearing and doing the Word of God. 4 soils. Ang sabi ng isang pastor, hindi. Yung 3 soils, pwede pa naman pag-inamin yun. Yung isa rin daw mataba, hindi. Kaya yung mga church na by numbers, kaya siguro hindi bumalik yung mga nag-altar call dito kasi hindi mo pinalo up. Yun ang sabi nila. Ang sabi naman sa pastor, hindi, yung 3 souls na yon, mga believer din yun, kailangan lang silang i-follow up. Kailangan bongkamin. Hypothetical. Kasi sinasabi ni Jesus, yung 4 souls na yon, revelation na yun, general na yun, conclusive na siya. Isa lang ang tunay na mananampalataya doon. Isa lang ang matabang lupa. Hindi na siya hypothetical o progressive na kailangan pang bungkalin. Conclusive na yun. So then, ang point 1, nire-redefine ni Jesus Christ what is the true meaning of a family, God's family. Point 1 is spiritual. He did not say that Mary was not a believer, even his brothers, but only indicating the true identity of a true family. Spiritual family or household of faith ayon kay Pablo. Do the math. Sabi nga, spiritual and not biological. Yung true family ng every believer. Ang nakakalungkot, mas pinahalaga ng iba ang kanyang biological kaysa sa kanyang spiritual. Ang sabi sa Hebrew, especially your household of faith. Nagbibigay siya ng kung sino yung mas mataas. Hindi naman sabing, i-abandon mo. Fourth what's in-abandon nila yung kanilang mga pamilya biologically. Hindi yun ang turo ng Diyos. Sabi ni Pablo, pag nineglect mo ang pamilya mo, dahil mo pa ang hindi mananampalataya. Sabi ni Pablo, so mali yung ginagawa nila. Iniiwan nila ang pamilya ang kanilang trabaho at nandun sila sa simbahan. No, mali. Ang sabi, especially those of your household of faith. Hindi pwedeng i-neglect yung isa, tapos ikakarga mo yung isa. Ang sinasabi, yung importance, yung lesser love. Lagi siya nagtusuro nung hierarchy. Mas mataas dapat. So, yung sinasabing spiritual, not by blood or by birth, but by spiritual rebirth. Ano ibig sabihin nun? Sinabi kong do the math.
Born once, die twice. Born twice, die once. Ano ibig sabihin? Pag nagkaroon ng rebirth, physical ka lang mamamatay. Pero pag nagkaroon ka ng pagkapanak sa physical, dalawang beses kang mamamatay. Physical and spiritual. That's being born again. Spiritual rebirth. Pag isang beses ka lang ipinanganak, dalawang beses kang mamamatay. Physical and spiritual. Pero pag dalawang beses kang ipinanganak, physical and spiritual, mamamatay ka, physical lang. That's the truth. So, ang unang identity is spiritual. Tinuturo niya sa kanyang nasa sakupan, sa mga nakikinig, ang tunay na aking pamilya, etong nasa aking harapan. Sila na nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos, ng kalooban ng aking Ama. Sabi ni Pablo, pagdating sa magulang, ang mga pastor, ang mga misyonaryo, i-consider as magulang pagdating sa iglesia. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 12 verses 14 to 15. Chapter 12 verses 14 to 15. Sabi niya sa kanyang iglesia sa Corinto. 2 Corinthians. Sabi sa verse 14, "Here for the third time I am ready to come to you. I will not be a burden, for I seek not what is yours, but you. For children are not obligated to save up for their parents, but parents for their children." So, Panginoon, nagtuturo si Pablo hindi pwedeng backward. Bilang magulang, forward dapat. Meron akong tungkulin sa aking mga anak. Hindi sila may tungkulin sa akin. Ang pinag-aaralan lang natin, mga proposed bill, in times of need. Kasi pag nag-anak ang isang mag-asawa, may obligasyon sila sa ginawa nilang anak. Hindi yung anak ang may obligasyon sa magulang. Ang pinag-uusapan lang, when in times of need, ibig sabihin, hindi na kaya ng magulang. Kailangan ng unang-unang magsusuporta yung kanyang anak. Yun yung proposed bill. Sabi ni Pablo rito, "For children are not obligated to save up for their parents, but parents for their children. I will most gladly spend and be spent for your souls. If I love you more, I am to be loved less." So question niya yun ni Pablo. Kung minamahal ko yun ng higit, dapat ba ako ay hindi nyo ibigin? Spend. He was willing to financially support by spending his money on them. Been through, he had the right to receive financial support as an apostle. So may tama Korinto ang kausap niya rito. Meron siyang benefit, nagtatanim ng spiritual. Meron siyang benepisyo sa kanila dapat na material. Pero sabi niya, I'd rather want to spend. Gusto kong gumastos sa inyo, gamitin ang aking lahat, even ang aking buhay. Pero sabi, and be spent and be spent. He was all ready to be consumed or used up by pouring out his own life force, his time, energy, and personal strength for their spiritual benefit. Mas gusto niyang gumastos sa kanila. So yun yung punto ni Pablo bilang magulang sa iglesia. Gagamitin ko lahat, itataguhin ko kayo lahat. Kung iniibig ko kayo ng higit, dapat ba hindi nyo na ako ibigin? Yun yung punto ni Pablo. If I love you more, am I to be loved less?
So, makita natin, yung kay Pablo, ang pastor, primary focus was in spiritual health and eternal salvation of the believers. Kaya makita, maraming pastor sa Pilipinas, mahirap. Bakit? Dala-dala nila yung salita ng Diyos eh. Kung ito yung pagkakatawag sa akin ng aking Panginoon, gagamitin ko lahat ng resources para itaguyod kayo. Pero ang tanong ni Pablo, if I love you more, am I to be loved less? Para sa magulang din, dapat reciprocal sa mga anak. Lalo na sinasabi nga, when in times of need. Hindi naman obligasyon ng mga anak sa magulang eh. Kasi obligasyon yun ng magulang sa anak. Nag-anak siya. Pinagandaan niya to bago magpamilya. Pero when it comes in times of need, wala bang karapatan ang magulang na tugunin ang kanyang pangailangan? Yun ang punto ni Pablo sa Corinto. Kaya bilang pastor, primary focus niya, spiritual health and even eternal salvation of the believers. Valuing their souls above his own material comfort or temporal needs. So sana maintindihan natin, nagtuturo si Pablo. Ganon din po ang focus ng ating Panginoon. Ine-exhaust niya lahat, di siya nakakain, walang maayos na tulog. Pero dahil ito yung tawag niya, ito yung tungkulin niya, ito yung pinagagawa ng Ama, ginagawa niya lahat. But it doesn't mean one way lang. Ang salvation na ang one way, pero pagdating sa relasyon ng magulang at anak, both ways, reciprocal dapat. At bilang hamon sa atin, ngayon nakita natin kung sino ang tunay niyang pamilya. Spiritual family. So ngayon, ano yung kalagayan mo ngayon sa harapan ni Kristo? Pagdating sa salita ng Diyos, ano ka ba sa apat na lupa? At ngayon, bilang nagkiklaim na ikaw ay mananampalataya, ang sabi, walang sisindahan na ilaw na itatago sa ilalim ng kama o tatakpan ng banga. It's not logical. Irrational siya. Sinindahan ng ilaw. Pag sinabing ilaw, ikaw yung asin at liwanag ng mundo. Ikaw yung magpe-preserve sa nabubulok na mundo, na sistema. O kasama ka sa nagpapabulok ng sistema at nakikugulo. Ikaw dapat yung peacemaker. Hindi ka dapat nagbibigay ng division. Hindi ka dapat nag-advocate ng kaguluhan. Dapat ikaw ang peacemaker. Ikaw ang liwanag. Kaso nangyari, dito sinasabi niya, mayroong nagtatago ng liwanag. Di ba dapat inilalagay yan sa daanan para mas maraming magbenepisyo? Mas maraming makinabang, mas maraming pagpalain. Hindi ka sinindihan ng Diyos, magliwanag at itatago mo. Ang sabi niya, especially to those who are household of faith. Galatians chapter 6 verse 10. And 1 Timothy chapter 5 verse 8. Especially the household of faith. So yun yung bilang hamon sa atin. Ikaw ba ay kabilang sa spiritual family? Bilang tagasunod niya, ano ba ang tunay mong identity? Spiritual. Nakikita sa iyo ang tunay na kalagayan ng tunay na mananampalataya. Yun nakikinig sa kanya. Hindi kagaya ng mga nasa harapan niya, yung mga religious people, nandun lang para bantayan siya, hanapan ng mali. Dahil nasasagasaan sila. Mga hipokrito. Nakikinig lang pero hindi isinasagawa. So ibig sabihin, hindi sila nakatanggap ng biyaya ng pananampalataya. Kaya wala kang makitang liwanag sa kanya. Hindi mo makaringgan ng gospel sa kanyang bibig. Imagine nyo, yun nangyari sa Cebu.
Nagsama-sama sila ng linggo. Yung simbahan pagdating ng Tuesday, hindi na sila kompleto. Paano mangyari din yun? It's either na biological or spiritual family mo. Hindi mo nakasama, hindi ka nakasama. Pero ang claim mo, Christian ka. Born again ka. Binuhay kang muli. Yung pala last day mo na yun. Last day niya na pala ng mahal sa buhay mo. Hindi mo nakasama. So yun yung bilang hamon sa atin. Sinasabi ni Kristo, ito ang aking tunay na pamilya. Hindi na yung sinasabi niyang biological family niya. Bakit? Ang biological, physical, temporal lang yan. Pagdating sa cellphone, ano gusto nyo? Yung mamahalin kasi matagal ang buhay niya, matibay. Gusto natin matagal. Pero bakit ang pinahalagan mo? Temporal lang. Sino ba gusto ng ganitong sasakyan? Lamborghini. Sino ang gusto ng ganitong bag? Di ba sinabi mo mahalin? Matagal. Ang serbisyo. Hindi tayo bibili ng kung hanggat maaari, ayaw natin na mumurahin. Kasi saglit lang serbisyo. Ganon din sa pamilya. Ang sinasabi niya spiritual, yun yung pamilya mong eternal. Eh bakit mas mahalaga pa, yung mga kasama temporal lang. Hanggang dito lang yan eh. Yung sinasabi pag namatay, kala ba hindi mo ko iiwan? Ayun, nakaburol. Nangako na hindi kita iiwan, nakaburol. Ang salita nyo ng magkasama lang kayo sa physical after nung magkahiwalay na kayo. Even sa pag-aasawa, dapat mananampalataya kasi ang kalooban ng Diyos, kasama mo rin sa in eternity. Tapos ngayon, gusto mo makasama hanggang dito lang sa lupa. Pagkatapos ng kamatayan, hindi na kayo magkasama, magkahiwalay na kayo. Sino ang magulang o ama na gusto mapasama ka? Bibigyan nga siya ng bagay na saglit lang. Kaya sinabi niya, eto ang tunay mong pamilya. Hindi biological, but spiritual. Pangalawa, sinabi sa aklat ng Lucas, chapter 8, verse 8, eto yung laging pinaririnig lagi ni Jesus, kasi sinuulit hanggang Revelation yan. He was ears to hear, let him hear. So, bawat nasa harapan niya, nakikinig, meron lahat sila pair of ears. Pero sino ngayon yung sinasabi? Lahat ng may pandinig, makinig. Meron bang nasa harapan niya na nakatago yung tenga? O kaya walang butas dito? Yung mga may butas lang sinabihan niya? Yung may ibig sabihin nun? No! Ang sinasabi niya rito, yung tunay na pamilya niya, spiritual. Pero yung spiritual na yon, ang sabi niya, meron siya sinasabing pangalawang identity. Pangalawang identity pagkakakilanlan sa kanyang pamilya. And that's evangelical. Ang Revelation sinasabi, ang mga may pandinig, makinig. So, ibig sabihin, meron siyang tinutukoy doon sa harapan. Yung kanyang spiritual family. Yung mga magulang ko, yung aking nanay at mga kapatid, sila yung naikinig at isinasakatuparan, sinasagawa. Ang sabi ni, yung translation ni Jojo, yung do it, ano sabi? Keep it. Exercise, execute. Sinasa pamuhay, pinapractice. The kind of listener you are is also the kind of hearer you are. Will tell you your spiritual
condition. Ano ibig sabihin? Ang uri daw na tagapakinig na ikaw, ay ganun din na ikaw na nagsasapamuhay. At doon malalaman daw kung ano ang iyong spiritual condition. Balikan natin sa Matthew chapter 7. Marami ang nagsasabi, Panginoon, Panginoon, we did this, we did that in your name. Maraming magsasabi sa kanya sa huling araw, ginawa ko ito, Panginoon. Ginawa ko yun sa pangalan mo. Pero sabi ni Jesus, hindi ito progressive conclusive na to. And He said, depart from me. I never knew you. Past tense. Ibig sabihin, pag sinabing no, sa Genesis, relationship yan. Mutual, intensive relationship. Wala tayong intimate relationship since before creation. Hindi kasama sa listahan. Kahit sabi mo pa sa pangalan mo, ginagawa ko to, nakasama pa kita. Meron pa nagsabi doon, nakasama kita sa communion. Ang sabi pa, Panginoon, Panginoon, 2 beses. Kilala niya si Jesus. Ibig sabihin, hindi rin sapat ang dahilan na kilala mo si Jesus. Ang tanong doon, meron ba tayong relasyon? Ikaw ba ang pinili bago palalangin ang mundo? Kasama ka ba sa listahan ng aklat ng buhay? Yun ang magpapatunay, hindi yung claim ng mga nasa harapan nila. Remember, there are many superficial false disciples or hypocrites, mga tagasunod si Kristo. Kaya lagi sinabi, maghihiwalay yan sa uling araw. Yung isa, ikikip, yung isa itatapon. Nakuha nyo? Ang sabi sa ano ba yung Pilgrim's Progress, tinuro sa amin ni Pastor Noel, pinapakita lang na kahit nandun ka na sa pinto ng Celestial City, yung malaking pinto, ibig sabihin, nandun ka na sa kaluluwa mo, nakaarap ka na. Ibig sabihin, eto na yung heaven, pero meron pa rin way papunta sa impyerno. Yung last minute, eto rin sinasabi ni Jesus, nakaharap sa kanya, nagkiklaim, Panginoon, Panginoon. 2 times. Kilala na si Kristo. Kahit naman yung iglesia, kahit naman Mormons, kilala si Kristo. Kahit mga Muslim, kilala si Kristo. Ang tanong doon, hindi yung kilala. Ang sinasabi mo, ginawa mo ba yung kalooban ng aking Ama? So maraming superficial. So how do I know my true assessment of my condition spiritually? 1, yung point 2, ikaw ay evangelical. Pag sinabing evangelical, sila yung pinagbawalan ni Jesus Pinagbawalan niya kasi gusto ni Jesus discreet. Yung may pinagaling siya, may pinagawan siya ng himala. Pero sabi, hindi siya na nahimik, mapumunta pa rin siya doon sa kanyang tribo. At pinangaral niya, si Jesus, ito yung pinangako sa atin ng mga propeta. Pero sabi ni Jesus, wag mo ipagsasabi. Pero sinabi niya pa rin. How much more rin sa atin na sinasabi, Matthew 28 verses 19. Ano sabi? Go! Go! Mission, may mission. Hindi ka sinindihan ng ilaw, tapos tatago mo lang. Meron layunin ng bawat mananampalataya. Kung ano yung ginawa, bakit kilala ang Israel? Kasi sa kanila nagsimula ang gospel. Hanggang sa kumalat sa buong mundo. Hindi nila yung tinago. Ang tunay na mananampalataya, evangelical. Gospel. Pinangangaral. Not by association or activities, but by personal relationship on Jesus Christ and active listening, doing obedience on His Word and God's will. Ang sabi ni Jesus sa Luke chapter 11 verse 27 and 28, binanggit
Mapalad ang nanay mo na nagpasuso sa iyo. Pero sabi ni Jesus, mas mapalad ang mga nakikinig sa akin at isinasapamuhay ang kanilang napakinggan. Mas blessed ang faithful believers kesa kay Mary na nag-aruga sa kanya ng maraming taon. Much blessed. A true family is a hearer and doer of God's will or of the word. So meron dito spiritual and evangelical. Dalawa siya, reciprocal. Hindi pwedeng mawala yung isa. Sa isa. Evangelical ka, at the same time spiritual ka. Spiritual ka, and at the same time evangelical ka. Kasi meron akong na-discover. Tingnan nyo. Si Charlie Kirk, sino nakakilala sa inyo? Sikat siya. Ang sabi, naging sikat si Charlie Kirk dahil kay Trump. Pero hindi dahil kay Trump, hindi sikat si Charlie Kirk. Meron akong na-discover kay Charlie Kirk. Charlie Kirk didn't have a church belonging or sending upon his ministry. Spiritual and evangelical. Evangelical siya, but it's not spiritual. Bakit sinabi sa spiritual? Kasi wala siyang spiritual family. Lone Ranger. Maraming reform. Ngayon, lalo na yung sinasabi nga na ano bang doctrine yun? Yung mga reform sila eh. Pero wala silang ministry. Wala silang church belonging. Pero magaling sila sa doctrine. Basag. Mali pa rin. Kasi ang utos ni Kristo, dapat kasama ka sa kalupunan ng mananampalataya. Charlie Kirk didn't have a church belonging. Hanapin niyo sa Google kung anong church siya. But it's evangelical. Nagsishare siya ng gospel. In spite of being evangelical in a sense, a true believer must have both church belonging and ascending church on every ministry. Walang nag-send sa kanya, wala sa representasyon. Pero ang galing niya mag-gospel. Magaling sa Bible. Pero wala sa church belonging. Wala sa standing church na magsasend sa kanya sa ministry na yun. That's Charlie Kirk. So dito tinuturo dito dalawang mahalaga. Jesus never compromised his messianic role. He was faithful to the law or his Father's will to save his elect perfectly so that we might be adopted into his family. So ginawa lahat ni Jesus. Walang butas. Walang pasos in uno. Lahat nagampanan niya para sa iyo. Imagine mo, lahat ginampanan niya. At sabi ni Pablo sa Corinto, you are bought with the precious blood. Tapos sitting pretty ka lang dyan, hindi ka nakapag-share ng gospel, hindi ka naging living testimony sa family mo, sa mga kasama mo sa trabaho, sa opisina mo, sa eskwela. Parang ang sinasabi ni Jesus na sinindihan, pero ipinasok sa banga. Sinindihan ka, para maliliwanag, pero inilagay mo sa ilalim ng kama. Hindi yan tanda ng isang mananampalataya. Our primary motivation is to submit to His Word, to Him. Nakikita ba yung submission sa iyo? Yung sinasabi ni John MacArthur na siya lang ang Lord mo, pero siya lang ang Savior mo, pero hindi mo sa Lord. It must be both ways. Pag Savior mo siya, dapat Lord mo siya. Kung Lord mo siya, siyang Savior mo. Hindi lang isa. Hindi pwedeng siya yung priest mo.
Sabi ni John MacArthur, pero hindi mo siya king. No. It must be both. Jesus also commanded his followers to do the Great Commission. Are you evangelical? O kasama ka sa harapan ni Kristo na nasabi, followers mo siya. Nandun ka lagi habang nagsasalita. Nagsisimba ka lagi. Pero sabi niya, hindi lahat ng nasa harapan niya, tagasunod niya. Karamihan dyan, hipokrito. Bakit? Nakikinig lang, pero hindi sinasagawa. Ang sabi ng utos niya, ang kanyang utos sa mga mananampalataya niya, sa mga followers niya, Great Commission, go and make disciples, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ilan na ang naging bunga mo? That's a big question. Ilan na ang naging bunga mo? Ilan na ang napagpala dahil sa testimonya mo? At sasabi nga, ang nangyayari karamihan ngayon, spoon-fed. Hanggang ngayon, hindi marunong manalangin para sa iba. Hanggang ngayon, hindi ituturo kung ano ang tunay na gospel na sinasabi niya, napakinggan niya. Hanggang ngayon, hindi marunong magbasa ng Biblia. Ano ba ang saloobin ng kanyang ama sa kanya? Ano ba layunin niya? Bakit ka binuhay rito sa mundo na to? Ano ba ang purpose mo? Bakit ka binigyan ng existence? Bakit ka umiiral? At bakit ka binigyan ng buhay? Ano ba yung layunin mo? Mabuhay at maging masaya hanggang sa mamatay? Yan po ang purpose ng mga hindi mananampalataya. Ang purpose natin is gawin ang panahong kalooban ng kanyang ama, gaya ng pagtupad ni Kristo. Ganon din ang gagawin natin. Teach them to observe all that I have commanded. Naging tagapagturo ka na ba? Naging tagapangaral ka na ba? False believers or hypocrites are content to extinguish it or conceal it, yung light or yung gospel. True hearers hear evangelically. Faithful witness then to the gospel is a proof of a true discipleship, a sonship, like his son. Kasi ang mga false believers daw, sila yung nag-extinguish, sila yung nagko-conceal, nagtatago ng liwanag na meron daw sila. And it's not a sign of a true believer. It's not a sign of an evangelical. So sabi ni R.C. Sproul, nobody is born into this world a child of the family of God. We are born as a children of wrath. The only way we enter into the family of God is by adoption. And that adoption occurs when we are united to God. Only begotten Son by faith. When by faith we are united with Christ, we are then adopted into that family of whom Christ is the firstborn. Ang kaligtasan po ay sa mamagitan lamang ng biyaya. Hindi mo kayang gawin ng mag-isa. Kailangan mo ng biyaya galing sa ating Ama. Hindi dahil sa pagsunod sa panalangin. Hindi dahil sa mabuting gawa. Ang sabi ni Pablo, kung mabuting gawa, pagdating mo sa langit, magmamalaki ka. Ay, nagbigay ako sa simbahan. Yung may electric fan doon sa akin. Panginoon, nagbigay ako. Ang sabi ni Pablo, pag ganun mangyayari, may pagmamalaki ka sa Diyos. Pag ikaw ay makasalanan, kanino ka nakagawa ng kasalanan? At sino lang ang pwedeng makapagpatawad sa iyo kung may kasalanan ka? At sino ang pwedeng maging handog para sa kapatawaran ng iyong kasalanan? Para mapawi ang puot ng Diyos Ama sa iyo bilang makasalanan. Hindi mo mabuting gawa.
Hindi mo mababayaran yun kahit buong buhay mo pa. Mabuhay ka ng mabuti rito sa mundo na to. Kasi ang kabutihan, yan ay maruming basahan sa harapan ng ating Ama. Dahil walang mabuti, ibang mabuti sa harapan ng ating Ama, kundi ang kanyang anak, on whom I am well pleased. Wala na siyang ibang kinalulugdan maliban sa kanyang bugtong na anak. Sino magliligtas sa iyo? Mahal mo sa buhay, kamag-anak mo, simbahan, mabuting gawa mo, trabaho mo, asawa mo. Pag yung asawa mo ang sinasabi mo magliligtas sa iyo, siya pa yung magbubulit sa impyerno. Kasi kailangan din ng asawa mo ng tagapagligtas. Hindi pwedeng mag-akay ang bulag ng isang kapwa bulag. Ang tagapagligtas lang na pwede sa atin ng mga kasalanan, kundi si Kristo lang. Wala nang iba. Siya lang ang pwede magbayad ng lahat ng kasalanan mo para ibulig ng walang hanggan sa impyerno. Si Kristo lang ang pwede magligtas sa atin. So bago tayo umawit sa ating pangukas, siya po ay God's Family na sinulat ni Lanny Wolf noong 1974. It emphasizes the family relationship. So bago po tayong umawit, tayo po muna manalangin. Dakilang Ama, kami po'y patuloy na papasalamat sa inyo sa araw na ito. Na minabuti nyo na ang bawat isa sa amin ay makakinig ang mabuting balita patungkol sa inyo. Tunay nga na ang kaligtasan namin ay sa inyo lamang at wala na pong iba. Hindi sa aming katuwiran, hindi dahil sa aming kabutihan, at di sa mga bagay na namin na-achieve dito sa mundo na to. Tanging kayo lamang ang aming kaligtasan, ang aming daan, ang katotohanan ng aming buhay. Kaya patuloy po kami na po sumamo sa inyo. Kalakip ng panalangin na to. Nabutin nyo kami ng inyong biyaya. Dalangin po namin na mabuksan ang aming isip para patuloy na magliwanag ang kalwalatian nyo sa pamagitan ng inyong bugtong anak habang kami po ay nabubuhay sa mundong ito. Dalangin po namin na bawat sa amin lagi naway maabutan niyo ang bawat sa amin na may Kristo sa aming puso, sa aming isip, sa aming buong pagkatao, maging sa uling araw ng aming hininga. Ito po ang panalangin namin. Maabutan yung bawat sa amin, mabuti at tapat na naglilingkod lamang sa inyo. Ito po ang aming isang dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.